kasama po natin ngayon dito si Engineer Noemi Resio, Director po ng Traffic Engineering Center ng MMDA. Magandang hapon po, Engineer. Magandang hapon sa iyo, G. Apo, at ma'am, from 20 naging 17 na lang po. Bakit po naging ganun po? Actually, last year, I think we have 33. Apo. Tapos, naging 20. Binawasan namin kasi based sa pag-iikot namin, nakita namin na yung iba is hindi na magandang gawing Christmas lane kasi marami nang dumadaan na sasakyan and may mga obstructions na tayo. So, naging ano na lang tayo, 17. Apo. Ibig po bang sabihin ito, ma'am, kumbaga, yung mga areas na dating bahagi ng Christmas lane, may dagdag volume doon at lalo doon sa main dahil po nabawasan nga po yung alternatibo. Actually naman, pwede pa rin naman nilang tahakin yung dating Christmas lane. Kaya lang, yung ina-advise namin sa kanila is, eto yung inikutan namin na sa tingin namin is mas magandang daanan as alternate ng EDSA at yung mga papuntang shopping hubs natin katulad ng Carriedo, Baclaran, and Green Hills. Etong 17 ruta na to, ito yung mga pinaka-best na pwedeng madaanan. Opo. Ma'am, yung estimate po ng MMDA nasa 20% yung madaragdag na sasakyan. Bakit po ganun? Sa po galing Actually, po? yung estimate namin is 20% kasi dito pa lang sa EDSA, last year, nagkaroon kami ng volume count dyan ng before and during Christmas season and nag-increase siya ng around 11%. Sa EDSA pa lang yon. So, ina-assume natin na dito sa mga shopping hubs natin is mas mataas yung, mas malaki yung percent increase in volume of vehicles. So, based doon sa tally natin is lumabas na around 20% yung magiging increase ng volume of vehicles na magpapaikot-ikot dito sa Metro Manila ngayong Kapaskuhan. Opo, yung pong dagdag duty para sa mga enforcer, meron po ba kayong ipapatupad na karagdagang oras o tauhan? Actually, meron kaming nire-ready na additional na traffic enforcers doon sa mga Christmas lanes namin and meron silang mga hahawakan na placards na itinuturo na this way to Christmas lane. Opo. Aside dun sa nakikita natin sa kalsada na may mga road sign tayo, may hahawakan sila para hindi maligaw yung mga motorista natin na gagamitin yung ating mga Christmas Para lanes. mas mabilis po yung mas flow. madali at hindi sila maligaw. Opo. At yung pong yung mga mga fun run sa mga main roads. Pero karaniwan Sunday lang po ito ginagawa. Yung nakikita natin. Actually, kasama nung ating road diggings moratorium, Opo. lahat ng roadworks and including yung utility concessionaires, water utility concessionaires is may moratorium din except yung mga leak repairs and yung mga flagship projects katulad ng tulay and yung katulad dito sa may Blooming Street Interceptor, flood control project ng DPWH, hindi natin isinama doon sa ating moratorium kasi kahit patigilin natin, hindi rin madadaanan yung ginagawa nila kasi malalim yung bukay doon and it's a flood control project ng DPWH. Opo, ma'am. At bukas, next week po sa pagbubukas sa Christmas lanes, ano po paalala niyo sa mga kababayan po? Ang sa atin naman is hindi naman natin sinasabi na kapag tinahak mo tong Christmas lane is mas mabilis kang makakarating sa pupuntahan mo. What we are trying to say is kung nakikita mo na itong EDSA is barado, hindi gumagalaw, meron kang option na gamitin mo yung Christmas lane, hindi ito pwedeng mas mahaba ito kaysa doon sa usual na ruta sa EDSA. Pero kung gumagalaw ang traffic, baka mas makarating ka ng mas maaga kaysa yung itatahak mo yung EDSA kung ito is heavily congested. Okay, ma'am. So parang talaga pong alternatibo yung magagamit kung sobrang barado na. Options ito, options. Maraming salamat po, ma'am. Thank you rin. Salamat po. Si Engineer Noemi Resio po ng MMDA.